Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan. Malipayon ko nga niana kita sa sumpay sa atong pagtuon may tungod sa mga maghuhukom sa Israel ug ang akong kalipay gibase sa kamatuoran nga kada leksyon nga atong ginapaminawan dili ginapakyas ninyo ang kahigayunan sa pag-apply sa maong mga kamatuoran sa atong kinabuhi nga tingali ang tan-aw sa uban dili angayan unexpected. Pero doon ay mga tao nga tungod kay ilang gitugyan nga na sa Ginoo ang ilang kinabuhi, gigamit sa Ginoo sa dako kayong pamaagi nga mapadayon na iyang buluhaton. O pareha na sa atong panahon karon mga kaigsuonan, nga doon ay mga tao nga di tingali mutuo o makumbinse sa unang higayon mahitungod sa atong leadership. Ang atong himuon tutok lang sa Ginoo og dili diha sa pananaw sa mga tao. Kay kung ginatawag ikaw para sa dako nga buluhaton, nagtuog yug ko nga ang Dios mo sangkap kanimo alang sa dako nga buluhaton. Ni atakaron sa kinabuhi ni Gideon ug ang last nato nga leksyon nagasulti nga ang balaan nga espiritu mao ang mipuyo nga na kay Gideon ug ang mga pulong nagaingon Judges chapter 6 verse 34. But the Spirit of the Lord came upon Gideon, and he blew a trumpet, and Abiezer was gathered after him. Ang Espiritu sa Dios mao ang nagahatag kanato og kagahom. Di lang po nato kalimtan nga di nato mahimo ang mga butang nga ginahatag sa atos Ginoo gawas sa paghatag og kagahom sa balaang Espiritu. Dinhi karon sa atong pagtuon mga kaigsuonan, kumbinsido naman gyud si Gideon nga mao ang mangulo sa mga Israelinhon batok sa mga Midianites, mga Amalekites, maingon man batok sa mga children of the east. Nagkalain-lain kini nga mga tribo nga may batok sa Israel karon aton tan-awon ang pamaagi sa Ginoo ug unsaon niya pagsangkap si Gideon nga usa ka reluctant o primero maduha-duhaon nga leader. Naata karon sa Judges chapter 7 verses 1 and 2. Then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him rose up early and pitched beside the well of Harod, so that the host of the Midianites were on the north side of them by the hill of Morah in the valley. And the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel vaunt themselves against me, saying, my own hand hath saved me. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa iyang mahinungdanong mga pulong. Makita nato mga kaigsuonan nga sa dihang si Gideon, iya nang gitinuod, kanang persuaded na gid siya, kumbinsido na gid siya nga magpagamit sa buluhaton sa Ginoo, nan ang balaang espiritu mianha kaniya. The Spirit of God came to him. Ug diha di na siya reluctant leader. Siya determinado na gyud nga pangulo. Aron mapamatuod ang katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi, karon magpadayon ang iyahang mission. Nagtigom siya og mga katawhan. Gipatingog ang trumpeta, pasabot ana ang panawagan para sa assembleya. Og dinhi di pa nato makita unsa ang gidaghanon sa mga tao, pero sa later part sa mga verses masayran nato nga adunay mibiya nga 22,000 unya nagpabilin ang 10,000. Sa ato pa mga kaigsuonan, nakatigom siya og 32,000 ka mga katawhan nga musukol batok sa mga Midianites, apil na din ng mga Amalekites, and also the children of the east. Apan ang Dios buot sad niya nga makita nato ang iyang pagkagamanan. Gitan-aw niya nga kining maong mga kasundaluhan o tao, di pa ni mga sundalo, nga gitigom ni Gideon perti pang daghana. Pero kung ikumparar sab nato sa mga kaaway, tulo ka klase niya, remember, the Midianites, the Amalekites, and the children of the east.
O ingon pa sa balaang kasulatan, perti nilang daghana. O makita nato na sa sunod nga mga verses. Chapter 7 verse 12. And the Midianites and the Amalekites and all the children of the east lay along in the valley like grasshoppers for multitude, and their camels were without number, as the sand by the seaside for multitude. Kung atong nakita mga kaigsunan, nga 32,000 ang natigom ni Gideon, dinhi naman sa kaaway, ang ilang mga kamilyo, ang ilang numero sa mga kasundaluhan. Daghan, kay gani ang mga camels dinhi, mura og balas sa kadagatan. Sa ato pa, lisod ipon tungod sa kadaghan. Muna ang 32,000 moingon ta og gamay ra kaayo kini nga ilaban sa ilaha, pero ang Dios nag-ingon daghan ra na kayo. Igsuon hinumdumi ni nga sa pamaagi sa tao, kung pananglitan mo sulong ka og kaaway, modern generals would say 3 advantage is to 1. Ingana ang imong himuon, kung may usa ka gatos kalibo ka mga kaaway, kinahanglan ka og 300,000 ka mga kasundaluhan para na ay tsansang mapildi nimo ang mga kaaway. Pero dinhi sa halos di maihap sa gidaghanon nga mga kaaway, miingon ang Dios nga daghan ra ang 32,000. Unya iyang gihimo agpaagi. Number 1, let us learn the first test of the determination of people. Ang una dinhi, mao ang pag-announce nga ang tanang nangahadlok pwede nang makauli. Chapter 7 verse 3. Now therefore, go to, proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead. And there returned of the people 22,000, and there remained 10,000. Ang una nga pagsulay para makita gyud ang gamiton sa Ginoo, makig-away sa mga di maihap nga gidaghanon sa mga kaaway, mao kini. Ang mga nangahadlok paulion, mga kaigsuonan naon sa mana, sobra ang gidaghanon, sobra 20,000, sobra katunga man hinuon ang nanguli. Gikan sa 32,000, nanguli ang 22,000, mauto ang nangahadlok. Usahay mga kaigsuonan, no? Nagunahuna ta ba nga mas maay kinindaghan ta. Bibo. Mas maining yung daganta para inig kita sa kaaway mga hadlok dayon. Pero mga kaigsuonan, na ay nagpaluyo ni ana nga angay natong bantayan. Daghan man tinuod mo, pero talawan man sad, coward, nangahadlok, nagkurog. Ang uban ni ana, ay mas maayo pa lang ang magpabilin tong mga isog. Busa, ang daghan nga numero, nakuha ag sobra katunga, basta lang nga naana ang kaisog ug wala ang kahadlok. Abi ninyo mga kaigsuonan, kining pagkahadlok, manakod sa ni. It is infectious when those cowardly people will tell others of their fear. Ang uban ni ana magduha-duha na sad. Labi na og ang istorya ni ana, ay di tumakaya to kay kulang patag training. Unya sila mga sundalo na gyud na, mga hardcore na, mga train na gyud na. Wa tay dag-anan ani manguli ta. Kay nga na imong madungog, bisan og isog ka pero na ay panahon imong mahunahunaan, basig maapektuhan ka. Inga na ang gawas. So what would be the need if you have 32,000 people and then more than half are afraid? Mao na nga gikuha sa Ginoo kadtong mga mahinadlokon sa duha ka rason. Ang una, ang talawan, ayaw na lang na iuban. Ang ikaduha, gusto pag yung ipakita sa Ginoo nga bisan sa mugamay nga numero, siya adunay kagahom sa pagbuntog, sa pagpilde, sa kaaway. Karon nahibilin, 10,000. Tanaw sa Ginoo, daghan pa man gihapon.
Remember, ang kaaway, dili ni ingon nga 50,000. Dili nako mabutang unsa ang numero ni ini. Pero, tungod sa dili nimo maihap sa gidaganon sa mga camels pa lang, daghan gyud ang ilang kaaway. Ug ang natigom nila nga dili na tibuok Israel 32,000, sigurado gyud nga mas daghan pang kaaway. Apan nining nabilin nga 10,000 nga makaingon ta karon mga isog na, here comes the second test. Ni apay lain, sulayan pagihapon. Ang pamaagi sa Ginoo mga kaigsuonan, usahay di nato masabtan, pero ang pamaagi sa Ginoo, bisag di pa nimo masabtan, salig lang basta iya sa Ginoo. Mao na sa kinabuhi, kung magbase ta dinhi sa atong nasabtan, naagyud tay mga dangatan, mga kapildihan, naagyud tay dangatan nga mga kaagi, nga mga manghinayang ta kay wa nato naangkon ang kadaugan. Pananglitan, ug moingon ang Ginoo nga bisan pa sa nagkaguliyang nato ron nga nasod, padayon lang mo kay ihatag nako ang kadaugan within a few months. Maghiniusa ang naas pangagamhanan, masaligon ang mga Kristohanon, iyang panalangin, iyang ibubo. Bisag moingon ta, way siguro na. Kay nagbalik na pod kagubot sa Middle East, unya mutaas na pod ang presyo sa gasolina. Bisag di pa nato matugkad ang mamahimong sulbad. Apan ang promesa sa Ginoo nga adunay kadaugan, saligi lang ang promesa sa Ginoo kay mulabaw pa na kaysa sa mga nagakahitabo. On the second test, mga kaigsuunan, ang makita nato paimnon og tubig ang nabiling 10,000. Hibaw-in ninyo nga kini makonsiderar nato nga mga isog ni nabilin. Kay itong mga talawan, itong mga nangahadlok, itong mga alanganin, na mauli naman to. So ang nagpabilin, kamong nagpabilin karon mga maisog na ni, nagpadayon. Pero, ang gihimo sa Ginoo, ingon niya kay Gideon, painuma sila og tubig. Verse 5, so he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, everyone that lappeth of the water with his tongue, as a dog lappeth, him shalt thou set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink. Mao na yung ikaduha nga gihimo sa Dios para makita gyud kinsa ang angayan niyang ipadala nga muaway batok sa mga Midianites, Amalekites, and the children of the east. Paimnon silag tubig, way kabo, walay baso, walay kupa. Gidala sila dito sa sapa. Unya ingon ang Ginoo, ang muinom sama sa ginahimo sa iro kanang maglala ba. Kuhaon mo si palad, unya maglala, when you will lap it. Ang lala dili na inom ha, makakuha gyapon kag tubig pero gamit ang dila. Og kadtong mo luhod, unya didto tubig iyang ibutang didto iyang baba manang pag-inom. Niadtong mga panahon nga hinlo pa kaayo ang mga sapa, mga kaigsuonan, nakasulay sab ko og inom og tubig, pero ang akong gibuhat mao ang paggamit sa duha ka kamot, sag-ubon ang tubig unya imnon diretso sa baba. But this one, it's like lapping the water just like the dog. Nga dili diretso ibutan sa baba apan gamit kini sa dila. Tagsara na. Ang akong gihimo, gibutan sa akong kamot, pero diretso sa baba ang pag-inom. Naapil ko ni ining daghan. Wa man tinuod ko miluhod, pero dili sama sa estilo sa iro ang akong pag-inom. Apan ang natabo din mao ni, ang kadtong mga tao that laps the water like a dog, numbered 300. Unya kadtong uban, 9,700 luhod, miduko, miinom tubig, o gilain ning duha ka grupo. Ingon ang Dios, kanang 300 nga miinom sa maong paagi, maura na ang akong pagagamiton. Katingalahan, no? Sa kadaghan sa kaaway, malipay unta
ang mga katawan. Ba, ini, sobra 30,000 ta. Pero ang Diyos, daghan na. Nanguli ang mga talawan, nagpabilin, 10,000. Naguol ng uban, pero ang Diyos nag-ingon, daghan pa kaina. Karon ang nabilin 300 na lang. And then the final test comes. So the people took victuals in their hand and their trumpets. And he sent all the rest of Israel, every man unto his tent, and retained those 300 men, and the host of Midian was beneath him in the valley. Mga kaigsunan, ang ikatulong gihimo sa Dios, katingalahan, apan sa ingon na nako og ganiha, when you do not understand God's words and God's promises, it is safe to believe on it. Kay dili kaniya dadun sa pagkahisalaag, di kaniya dadun sa kapildihan, dadun kaniya sa kadaugan. Dinhi, wala sila gitagaan og armas. Walay bangkaw nga giisyo. Walay gihatag silang espada. Wala. Apan ang ilan dito, ang ilang gamit. Makita na nato sa mga next verses nga ang mga tao, ang mga tawgo natong sundalo nga kauban ni Gideon, ang ilang hinagiban mao kini. Basahon nako. Chapter 7 verse 16. And he divided the 300 men into 3 companies, and he put a trumpet in every man's hand with empty pitchers and lamps within the pitchers. Dili espada, dili pusil. Apan ang gisulti din nagdala sila karon og trumpeta. Nagdala sila og mga pitchel, a pitcher. Some of the verses say it's a jar. Gamay kini nga tadyaw nga kasagaran kaniadto gunita na diri sa kilid o usahay ibutang sa abaga, ang mga babae pwede sa nila ilang pagalukduhon. Pero dili ni kadtong mga dagkong tadyaw nga halos di na gani nato magakos sa gidakon. Mauna ang ilang dala. Unya sa sulod nining maong pitchel, aduna diri lamparahan. Ingon ni bagod ang moadtog inaway. Sa tao dili. Sa tao katawanan, sa may madana. Trumpeta mo adto kag inaway saan nimo? Patingugon nimo magturutot ka dito para mabungol ang kaaway. Musukol gihapon na. Pero mo ning gipadala, trumpeta, and then a pitcher, and then a lamp inside the pitcher. Mao na ang gipadala sa ilaha. Pamaagi ni sa Dios mga kaigsunan, dili ni iyas tao. Unya, una sila nga musulong sa kaaway, ang Dios naghatag pagayod og timailhan sa ilang kadaugan. Gipamatuod sa Dios ngadto kay Gideon. Tingali na agyapon ang kahadlok ni Gideon. Bisan sa atong inadlaw-adlaw pagkinabuhi, dunay panahon nga dangatan gyapon tas kaulaw. Nagtuo ko niya na mga igsoon. Sa daghang panahon, nagwali ko na ang kakulba. Apan himo lang gyud. Just preach. Og ang Dios naghatag pagyud og extra revelation. Ingon ang Dios kay Gideon adto sa lugar sa mga Midianites. Gituman gyud niya. Miadto siya sa gabion. Didto siya sa tolda sa mga kaaway. Ug didto iyang nabatian, nag-istorya ang duha ka sundalo. Ang usa nag-ingon siya, gidamgo ko, usa ka tinapay, nahagbong, unya niligid ni paingon sa ato nga mga tolda ug atong gikatugan, gipuy-an. Unya naguba ang atong tolda. And I am reading in verse 13. And when Gideon was come, behold, there was a man that told a dream unto his fellow, and said, Behold, I dreamed a dream, and lo, a cake of barley bread tumbled into the host of the Midian, and came unto a tent, and smote it that it fell, and overturned it, that the tent lay along. Inga na ang nadamguhan sa usa nga iyang gisugilon siyang kauban. Tinapay, miligid. Unsa man na natumba man ang tent. Unya wa na himo, wa na pilde, na guba. Ingon ang iyang kauban na wa na lain. Si Gideon na kinsa ang pagagamiton sa Ginoo sa Israel, sa Dios sa Israel,
nga mopildi sa mga Midianites ug tanang mga kasundaluhan. Didto ang kahadlok, didto mga kaigsuunan na confirm pod ni Gideon nga gitugyan sa Ginoo sa iyaha ang kadaugan. Mga kaigsuunan ug mga kahigalaan, hinumduman nato ni sa pagsalig nato sa Ginoo, usahay magpabilin gihapon ang pagkatawanon nato apan dag-a ang kanang pagduha-duha sa matinud-anong pagsalig kay ang Ginoo andam nga muhatag sa kadaugan. The secret is not having fear in us. We may have fears, but trusting fully on the promises of God. Naamang gyapon ang kakulba, nagyapon kahadlok, pero itugyan lang ang tanan sa Ginoo. Siya na'y mahibaw ni ana. Sa sunod nga bahin, tanawon nato kung saan natabo, nganong sa 300 ka mga tao, gipildi nila ang daghang mga kaaway. It is the host, daghan. O gani, sama ni sa mga balas sa kadagatan ang gidaganon. Pasabot niya na, dili maihap sa kadaghan. Hinaot pa mga kaigsuunan nga kung naa kay ginakahadlukan karon, tun-e nga saligan ang Ginoo. Tingali ang imong kahadlok, di pamahanaw, naa pagyapon, mugamay ang iyang intensity sa kahadlok, muubos-ubos, apan naa gyapon ang kahadlok, itugyan lang sa Ginoo ug sama kay Gideon. Makita nako ang kadaugan nga gipromesa sa Dios. A reluctant leader, but God allowed His commitment that He will be able to vanquish the enemy. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.